Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Philippine Sumagisan National Costume. Anong reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw. Lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Best National Costume tayo dito sa Miss Universe. So, ayun nga, inirelease na or in-announce na ng Miss Universe kung sino ang mga nagwaging Best National Costume dito sa kanilang kompetisyon. At talaga naman, syempre, dapat tayong pumalakpat at dapat tayong magdiwang ng bonggang-bongga dahil ang ating pambato na si Chelsea Manalo ang nagwagi ng Best National Costume dito sa Miss Universe. Hindi biro yan. Congratulations, syempre, kay Chelsea Manalo. Kaya naman ang reaction ko dyan, oh my gosh! Oh, yan! Nakakaloka! Nawindang talaga ako ng bonggang-bongga. Ang saya lang nung feeling. Kasi after nga siya ma-appoint ng Continental Queen dito sa Miss Universe bilang Miss Universe Asia, ngayon naman ay eto nga, another recognition award na naman para sa ating bansa ang ibinigay ng Miss Universe dahil nagwagi tayong Best National Costume. At kasama nga dyan, syempre si Miss Vietnam bilang pangatlo, pangalawa naman si Miss Chile, at pangatlo naman, syempre, ang ating pambato na ang nanguna naman ay ang ating pambato ay si Miss Philippines. Yes! Congratulations sa atin. At nakuha natin yung Best National Costume #1. O, diba? So, ang saya lang. Ang saya nung feeling, nakakataba sa puso. Actually, maraming magagandang national costume na talagang masasabi mo doon sa mga naglaban-laban. Ay, bongga, grabe ang effort nila doon. Pero, isa sa mga nagustuhan ko si Mexico, sobrang ang ganda din ng national costume ni Mexico. Sobrang winner. Akala ko nga magna-number 3 siya pero hindi. Tapos, maganda din yung kay Venezuela, di ba? At, ito talaga, sa lahat talaga ng napanood kong national costume, isa si Philippines talaga yun, nangilabot ako ng bonggang-bongga. Grabe, panalo talaga ang kanyang national costume. Imagine mo, pinagsama niya yung Muslim at ang Catholic, di ba? So, dito talaga, tinan nyo, hanggang ngayon, tumataas pa yung balahibo ko. Tapos yung pagkaganon niya ng ay ang winner. So parang pinag-isa niya talaga yung religion ng Pilipinas dito sa kanyang national costume. Kaya sabi ko, ay ang ganda naman ng ideas nito. Kaya kay Manny Halasan, oh my gosh, naloka talaga ako sa kanilang disenyo na sobrang wow, ang ganda pa ng details. Kaya sabi ko, in fairness kay Chelsea Manalo during Miss Universe, talaga sabi ko, oy, in fairness yung performance niya dito sa national costume, talagang best performance talaga. Kaya masasabi ko, noong time na yon, kung may bearing ang national costume dito sa Miss Universe, sabi ko, pasok si Chelsea Manalo kasi ang ganda ng performance niya. Ayun talaga yung hatak sa kanya. Yung iba kasi, di ba, nandismaya nga sa swimsuit. Pero nakita naman natin kung paano naman binawi ni Chelsea Manalo yung eksena niya doon sa swimsuit. Ako wala talaga akong reklamo kay Chelsea kasi I had to understand kung ano yung ipinapakita niyang laro at laban dito. Sobrang winner talaga para sa akin. Na parang sabi ko, okay, hindi siya katulad ng ibang kandidata na alam mo yun, na pasabog araw-araw, bombasious araw. Siya talaga simple lang pero nandoon na panalo talaga sa kanya ang Miss Universe Philippines kung ano at kung bakit siya ang pinili na gusto nila ipaintindi sa atin lahat. Kasi syempre nandiyan yung ibang kandidata na mga gusto natin. But I completely understand na hindi naman sila nabigo doon sa ipinakita nilang laban dito sa Miss Universe. Kaya congratulations Miss Universe Philippines. And then,
Si Vietnam, anong masasabi ko, nag-number 3. Actually, mas marami pa namang maganda. Pero si Vietnam kasi, isa din sa mga unique na national costume na makikita mo dito sa competition. In fairness naman sa kanya, talagang, kasi di ba parang ang dami ng paibon, ang daming eagle, ang daming mga pa-flower. Pero iba ang ipinakita ni Vietnam. And congratulations sa Vietnam dahil ang galing nila dito. At nakakatuwa, di ba? And then si Chile naman, sobrang ang ganda din ng national costume niya. Pero may isa pa ako nagustuhan national costume, kung hindi ako nagkakamali, Latin area siya. Ecuador yata siya, na ang ganda din yung parang pak, di ba? Na sobrang ang daming pa-reveal, so hindi siya napasama. Pero eto kasi yung kay Chile, sobrang winner din. Yung alam mo yung parang have fun yung dala-dala yan national costume. Ang lakas maka-eksena. At take note, top to siya dito. So, syempre, pagdating kay Philippines, wala akong masabi. Sobrang ang ganda. At maraming salamat sa mga judges o sa Miss Universe organization dahil na-appreciate nila kung ano yung ipinakita ni Chelsea Manalo na galing at ganda, di ba? So, yon si Thailand na maganda din yung national costume niya. Galing din ang action niya doon. Pero hindi nila napili. Pero at least na-appreciate nila si Philippines. So yun yung importante sa akin, sa kanilang tatlo. Kaya naman ako, naloka talaga ako sa kanya. So yan. Well, ang masasabi ko, grabe. Sobrang maganda din naman yung nangyari sa atin dito sa Miss Universe. Kahit hindi natin nakuha yung top 5 placement dito, di ba? Kasi syempre, ang ginugol natin is sana makapasok tayo sa top 5. Hindi man tayo nanalo ng crown, pero parang feeling ko sobrang blessing natin na nakuha dito sa Miss Universe dahil sa magandang ipinakita ni Chelsea Manalo, from attitude, kung paano niya ipiniresent yung bansa natin. Guys, appreciate natin yon. At ayun, hindi biro din sa 120 or 130 na naglalaban-laban dito sa Miss Universe. Pumasok tayo sa top 30. Palagay na natin kung siya yung pang number 20 or pang number 16 na kandidata dito sa Miss Universe. So, ang layo ng narating ng pambato natin. Kumbaga, parang sa 100 plus na country na naglalaban-laban. Hindi man natin natungtong yung top 5, pero ang layo ng narating natin. At least wala tayo doon sa dulo ng, di ba, ng numbers. Kumbaga, parang dapat na-appreciate ninyo yung top 30. So, palagay natin pa number 15 siya, or number 12, or number 13, o ganon. So, at least nandiyan tayo, di ba? So, hindi biro yan. Congratulate natin yung pambato natin. Hindi man natin natungtong yung top 12, but for sure, wala naman siya sa number 30. Di ba? So, yan. Ando doon siya siguro sa mga 15 or 13. Hindi natin alam. But, ano na natin yon. Basta, yun napasama tayo sa 30, it's good job na. Plus, nandoon na nanalo pa tayo ng Best National Costume. Tapos, nanalo pa tayo ng Continental Queen, Asia, Miss Universe Asia. So, not bad, di ba? Chelsea Manalo, tunay kang panalo. So, yun. So, panalo yung laban niya dito. At congratulations kay Chelsea Manalo dahil sobrang ganda ng ipinakita, at salamat kay Chelsea Manalo. Maraming salamat sa team na tumulong kay Chelsea Manalo para maggawa ito ng maayos, at syempre maraming salamat kung sino man yung mga nasa likod niya na tumutulong, lalo na si Mr. Manny Halasa na talaga namang hindi rin bumitaw kay Chelsea Manalo hanggang sa dulo ng laban. At maraming salamat syempre sa organization ng Miss Universe Philippines. Ako, para sa akin, mas naintindihan ko kung ano yung gusto ninyo. Hindi lang yung gusto namin, dahil kayo ang mas nakakaalam kung ano at sino ang dapat na ilaban ninyo sa Miss Universe. Siguro, hindi tayo nagmamadali para sa corona, pero parang pagpiling ko, papunta tayo doon. So, yun. At least, di ba, nung nakaraang taon, naggawa ni Michelle D na the best ang laban dito sa Miss Universe. This year, nagawa na naman ni Chelsea Manalo the best ang laban niya dito sa Miss Universe. Kumbaga, parang na-consistent natin. Hindi man tayo nakarating sa dulo ng competition, o hindi man natin nakuha yung corona, but
yung ingay na ginawa ng Pilipinas dito sa Miss Universe ay talaga namang masasabi ko, good job, Chelsea Manalo. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Ang saya lang. At take note, back-to-back win tayo sa sa national costume. Diba? Diyos ko, yung mga ipinapakita kasi natin, very unique. Ang ganda ng ideas. Diba? May airplane. Pagkatapos ngayon naman, pinagsama yung Muslim at saka yung Catholic sa isang national costume. Sobrang winner. So, yon. So, simbolo talaga na iba talaga ang galing ng Pilipinas pagdating sa kompetisyon. So, yon. Kaya dapat, kahit anong mangyari, dapat talaga suportado tayo sa ating mga pambato. Dahil, ando doon pa rin tayo, patuloy na lumalaban. Hindi man tayo manalo today, malay ninyo sa mga susunod na panahon, mas panalo na tayo, diba? So, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Keep going. So, congratulations, Philippines! So, yon, ang reaction ko talaga, sobrang saya, sobrang nakakaloka, sobrang winner ang Philippines. So, dapat matuwa ka at ikagalak mo kung ano man yung nakuha natin na recognition dito sa Miss Universe. So, yon. So, doon naman siya nagsasabi na kung wala namang ganap ang Intercontinental Queen. Guys, remember, isa lang ang panalo dito, ang Miss Universe title holder. At ayun lang naman talaga yung kailangan nila. So, kung mapapasama dyan yung Intercontinental Queen, eh, diswerte na lang na din natin. Kumbaga, bonus yan. Ang importante, hawak niya yung titulong Miss Intercontinental Queen. And abangan natin, maaga pa. So, talagang yung Miss Universe title holder, umiikot talaga sila at busy talaga sila sa mga eksena at ganap, di ba? Kaya laban lang Pilipinas. Kumbaga, ipagbunyin natin kung ano man yung ibinigay sa atin. At syempre, ipagpasalamat natin yan sa itaas. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa reaction ninyo na eto nga, si Chelsea Manalo ay nanalong Best National Costume dito sa Miss Universe. So, happy ba kayo? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.